Magandang araw, magandang oras mga ka-art lover. Merong bagong kaso ngayon si Kibuloy. Ito ay hinabla siya ng isang rapper na di umano ginamit ni Kibuloy ang kanyang komposisyon. Ginamit sa kampanya ng kanyang mga alipuris or ng kanyang grupo. Ayan, no? So, hindi ko alam kung anong kanta yun, basta komposisyon ng rapper. Pero bago natin yan pag-usapan, ay atin muna tingnan kung pang-ilan na ba talaga si Pastor Kibuloy ngayon sa senatorial slot. Kasi sinasabi nila na pumasok daw sa, sabi ng Isiminaya, nakapasok daw sa Magic 12 si Pastor Kibuloy. Totoo nga ba ito? Well, atin muna panoorin dito sa survey mga kababayan. Eto, tingnan natin sa Google kung pang-ilan na nga ba ngayon si Pastor Apollo Kibulox o Kibuloy pala. Ito sa Pulse Asia survey. Hindi yata nagbayad si Kibuloy sa Pulse Asia eh. Kaya mababa ang kanyang rating. Tingnan natin ha. So ito, 2025 election senatorial preferences. Ito ang number 1 si Tulfo, number 2 si Soto, Bungo number 3. Ayan, number 3 si Bungo. Si Bato, nasaan na ba yun? Pang 12 yun eh, si Bato, De La Rosa. Okay. So ito, number 10 to 15, si De La Rosa. Si Villar, ay ano eh, ganon din kay Bato. Si Amy Marcos kaya, nasaan na yun? Tingnan mo natin to si Amy Marcos ha. Marcos, Amy, dito lang yun eh. Dapat dito lang yun si Amy Marcos sa 12. Ito, number 10 to 14, pareho sila ni Bato. So ito si Kibuloy. Saan na ba yun si Kibuloy? Kibuloy. Ito. Kibuloy. Ano ba tong 2.1? Voting pala for Kibuloy. Ano na pala siya? Independente na pala eh. Wala nang tumanggap na partido. Dapat partido siya sa PDP, di ba? Bakit hindi siya tinanggap? Ang laki-laki ng tulong niya kay Robin Padilla noon, kay Bato de la Rosa, kay Digong, di ba? Tapos hindi siya tinanggap, independiente lang. Kaya ayan, lumagpak sa 26 to 38. Ang layo-layo niyan. Okay lang kung nakarating yan sa 14 o 15, pwede pa. 26 to 38 ang slot ni Kibuloy sa Sorbi ng Pulse Asia. Eto, ano lang sila ni Espiritu. Si Espiritu nasa baba din, no? 2641. Magkasunod lang sila. So, tama talaga sila dyan. Diyan sila kikita ni Espiritu sa ano na yan. Sa slot na yan. So, hindi totoong nakapasok si Kibuloy ayon sa yung mga unang post nila. Mga edited lang. Hindi totoong nakapasok si Kibuloy sa Magic 12. Hindi totoo, ang layo-layo, mga kababayan. Kaya, wala na, katapusan na ng mundo ni Kibuloy. Sinayang niya lang eh. Ang ganda-ganda ng buhay niya, mga blonde yung nakaano sa kanya. Inabuso niya kasi, dapat hindi niya dinamihan. Grabe na, manyakis na pastor. Kaya ngayon meron siyang kaso. Kaya ito, nagsampa itong isang rapper, Filipino rapper ito, dahil ginamit ang kanyang kanta. Pinalitan lang ng lyrics, ginamit yung tono. Ginamit sa campaign advertisement, sa jingle ni Kibuloy. Napakamalas, no? Okay lang kung nakasuhan si Kibuloy, tapos nakapasok siya sa Magic 12. Kinasuhan ngayon ng kriminal, ng rapper, hindi pa siya nakapasok sa Magic 12 dahil ginamit niya yung kanta. So napakamalas talaga ni Kibuloy sa taon na ito. Pati yung kanyang kumpadrino, yung kanyang kumpari, ay napakamalas rin. Naroon na, tikuka na, tingkagol na sa dahig eh. Kaya si Kibuloy na lang ang Kibuloy na lang ang hindi pa nahusgahan. Pero ang dami-daming kaso.
Ito yung kaso ngayon niya, oh. Panoorin natin dito sa balitang ito, courtesy ng Teleradyo Serbisyo. Sa kapapasok lamang na balita, sinampahan ng kasong kriminal si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa hindi otorisadong paggamit ng kanta ng rapper sa campaign rally. Yan ang flash report ni Gabriel Gonzalez Gab. Tony nagsampa ng kasong paglabag sa copywriting ang Manzano laban kay senatorial candidate Pastor Apollo Quiboloy at PACQ for Senator Movement Convener Marlon Rosete dahil sa hindi otorisadong paggamit sa kanta niyang KNP sa kick-off rally ni Quiboloy noong February 11. Sa kanyang affidavit, nagpadala ng demand letter si Manzano sa kampo ni Quiboloy noong February 19 para itigil ang paggamit sa naturang kanta. Pero hindi umano sumagot ang kampo ng pastor. Natuklasan ding nagamit pa sa iba pang kampanya ni Quiboloy ang kanta sa kabila ng ipinadalang demand letter. Ito, nadagdagan ng kaso ni Quiboloy, imbis may kaso pa siya, di ba? Ito ay criminal case, pero pwedeng ayusin to ni Quiboloy. Kung bayaran niya ng 500,000, mukhang kulang kasi merong attorney. Siguro mga 700 to 1 million ay pwede na yung tanggapin nitong rapper, di ba? Ganyan naman talaga yan. Magbabayad tayo ng copyright infringement. Dahil intellectual property ang mga kanta, yan ay composed by itong rapper na si Manzano yata to. At ginamit yung kanyang komposisyon, di ba? Pinalitan lang ng mga lyrics, pero ang tono ay yun pa rin. Kaya eto talagang ano to si Quiboloy, no, manggagamit, no. Meron naman siyang magaling kumanta na palalab, 'di ba? Yung kanyang esposa. Esposa si ano ba 'yun? Kalimutan ko ng pangalan. Yung batang-bata na maganda, 'di ba? Bakit hindi niya gamitin 'yon? Takot yata siya na baka makita ni Philip Salvador, no. Baka anuhin na naman. Kalawitin na naman ni Philip Salvador katulad sa ginawa niya kay Hanilet, kay Digong, di ba? So ito, itong nasa litrato, yung babae, yung kanyang attorney nitong rapper na si Manzano. Okay, panoorin natin ang balita. Kung mapatutunayan, posibleng makulong ng 1 hanggang 9 na taon at pagmultahin ng hanggang 1.5 milyong piso ang mga akusado base sa Intellectual Property Code of the Philippines. Against kay Pastor Quiboloy. At ano po yung kaso? Sa ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO code. And ang nag-joke po sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and adaptation of the song K&B, which is composed by my client, our client. Kaya po, we sent a demand letter to the camp of Pastor Quiboloy. However, we did not receive any positive response, and there has been no definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why we resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint. Itong grupo ni Quiboloy talagang walang respeto, no, sa mga rights ng mga individual ng mga Pilipino. Katulad noong ano ba yung tinitrespass nila, di ba? Yung pagbili ng lupa diyan sa yung ginawang Prayer Mountain, di ba? Sa mga Kiarog yata yan, sa mga Kiarog, di ba? Hindi binayaran, di ba? Pinalayas lang yung mga Kiarog at meron pang namamatay doon, di ba? Minasakir na pamilya ng Kiarog. Kaya walang ano yan si Digong, katulad din niya kay si Quiboloy, katulad din kay Digong yan. Walang respeto sa kapwa Pilipino. Katulad na lamang nitong kanta nitong rap artist na ito, di ba? Ginamit niya, hindi man lang siya, dapat magbayad siya. Ganyan naman yan, mayroong royalty fee. Kapag gagamitin mo ang tono or melody or ang buong kanta nitong original composition, merong intellectual rights yan eh. Alam yan ng mga attorney ni Quiboloy, kaya nga lang, binabypass lang nila yung mga tao, akala nila na walang marunong maghabla sa kanila eh. Kaya yung mga attorney ni Quiboloy, mawawala din yan. Kapag nakulong na si Quiboloy, wala nang mga trabaho yan. Grabe na mga tao yan. Meron pa silang sinulatan na vlogger na Amerikano. Yung na-vlog ba yung content na Quiboloy,
kakasuhan daw nila pero walang nangyari kasi Amerika Kaya yun, nakakarma si Kibuloy. Expectation nila ay noong una number 3 daw si Kibuloy sa Survey. Isurvey lang pala yun ng ECMNI at QJC. Number 3. Ngayon, nasaan na siya? Number 26 sa senatorial slot, di ba? Kaya wala na itong si Kibuloy, papunta na yan sa limbo. Yung limbo, alam niyo yung limbo? Yan yung abyss na nasa Biblia, yung madilim na pinakamalalim na parte sa mundo, yung abyss. Naroon na siya doon, hinigop na ng kumunoy si Kibuloy. Kaya sa mga followers ni Kibuloy ay humanap na kayo ng magandang relihiyon. Hindi relihiyon yung napasukan nyo. Yun ay napakalaking scam, di ba? Ay sana namulat ng inyong mga mata. Tapusin natin itong balitang ito ukol sa bagong kaso ni Kibuloy sa paggamit ng intellectual rights property ng isang singer na ginamit niya sa kampanya ang kanta. For copyright infringement. Attorney, anong prayer natin dito sa kaso po? This is a criminal case po. So kung ano po yung under the law na penalties na nandun, yun po yung magiging prayer po natin. Briefly discuss po ano po yung under ng batas for this, dahil magiging prayer yun. Okay. Since we filed the criminal case, the penalty here is imprisonment. Okay. Imprisonment, sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive feedback from the camp of Kibuloy. Pero prior to this po, may mga makikipag-ugnayan or communication po ba silang naibigay sa inyo, be it positive or not? There has been one virtual meeting, if I remember correct. There's a virtual meeting, however, hindi na nag-pursue after that. We didn't hear anything from them after that. Ayan, binaliwala pala yung kanilang meron na silang virtual meeting ng council ni Kibuloy tungkol dito. Pero hindi man lang nagsabi na okay, bayaran namin yan. Wala. Binaliwala sila, kaya ito ngayon nasa trial, nasa korte. Nasa korte itong dalawa para mag-file ng criminal case kay Kibuloy. Kaya medyo masakit yan sa ulo kapag hindi yan inaasikaso ng attorney ni Kibuloy, ay lalong lalaki ang mga danyos dyan. Kaya bago pa man lumaki yan, dapat ay ayusin nila yan. Alam naman natin na pwedeng bayaran yan. Bayaran yung attorney, bayaran yung artist, at tapos ang usapan, pwede nang gamitin yung jingle, di ba? So, useless din pala. Ito pahabol natin kahit ano pang jingle bells dyan ni Kibuloy, kahit ano pang kahit number 1 music in the chart ang gamitin niya, hindi na talaga siya manalo dahil number 26 lang siya. Okay lang kung nasa 13, 14, di ba? Malapit lang sa 12. Ang layo-layo Nasa kalahati siya nasa kalahati pababa, negative 50% Kaya walang kapag-asa. Ang dami-dami pa namang bus niya, di ba? Yung mga bus, di ba? Yung mga bus niya ay nilalagyan ng sticker na napakalaki na Pastor Kibuloy, number 3 daw sa Survey. Nakikita nyo ba yun, mga kababayan, ang magagandang bus ni Kibuloy? Ang dami-dami, hakot-hakot ng hakot siya, pero yung hinahakot niya ay mga tauhan lang naman niya. At ilan lang ba yun? Nasa 6,000 lang hinahakot-hakot niya. Kaya walang mangyayari sa kandidato ni Kibuloy, nagsayang lang ng pera. Mabuti pa, deposito na lang sa bangko yung pera niya na natira. At mamumuhay siya ng normal, di ba? At wag nang magipagkaibigan pa kay Digong, ginagamit lang siya Yung kanyang gym diyan, kay Digong yan Yung napakalaking gym. Kasi yan yung diyan nilalagay ni Digong yung ibang pera niya. Pinangalan lang kay Kibuloy para hindi mahalata na maraming pera si Digong. Yan ang sabi ng mga nag-comment sa akin, hindi galing sa akin yan merong mga nag-comment dyan na yung ibang properties dyan ni Kibuloy ay kay Digong. Totoo naman yan dahil yung pera ni Kibuloy hindi yung pwedeng magpatayo ng 50 billion worth yun na gym 50 billion, hindi kaya ni Kibuloy. Kasi ang kanyang member pala ay 6,000 lang talaga all over the Philippines.
and the world. Nasa 6,000 lang. Pinalabas nila na merong 7 million ka-member ang QGC to 11 million para hindi ma-question yung kung saan galing yung pinatayo niya na napakalaking stadium sa buong mundo. Yun ay sa buong Pilipinas, yun ang pinakamalaki sana. Di ba? Saan siya kumuha ng 50 billion para ipatayo doon? Hindi yun ma-produce ng 6,000 ka-member na nagpalimos sa daan. Hindi yun ma-produce. Kaya galing talaga yun sa illegal. At ang sabi ng karamihan ay kay Digong talaga yan na gym na nariyan sa Prayer Mountain. Alright, so ako magpaalam ng mga kababayan. Pag-comment sa inyong comment sa ating comment section para malaman natin ang inyong mga saloobin. Namimiss na kasi natin si Kibuloy. Wala nang news sa kanya. Ito na yung huling news sa kanya. Malas pa rin na news kasi may kaso pa rin siya, di ba? Sakit sa ulo rin ito. Pero kaya niya ito bayaran. Alright, so ako magpaalam na mga card lover. Maraming salamat. God bless us all.